beloved Boss Mike Cervera. Natandaan nyo ba, mga kababayan, yung pong sinapok na, di ba, na pulis? Di ba? Ngayon, mga kababayan, ito ngayon ay binabatikos kasi daw mararahas daw yung mga pulis. Kaya daw sila'y gumante. Ang ina naman, mali naman yan. Ano nga marahas? May rarahas pa ba nung panahon ni Duterte? Sige nga, tanong ko sa inyo, may rarahas pa ba? Sa panahon ni Duterte, kita nyo, uso patayan. O, tignan nyo to mga kababayan ko. Nagre-reklamo sila mga kababayan sa saan? Sa pagkakaano daw ng mga pulis, yung pagbabarikada, etc. Di ba? Yung pagbobombit daw ng tubig, etc. Ang dami nilang reklamo. Pero mga kababayan ko, baka nakakalimutan nyo yung kinakampihan nyong sidigon nyo kung paano. Yan o. Nakita nyo yan mga kababayan, naalala nyo pa ba ito? Ito ngayon, napagkumpara mga kababayan. Ayan o. Kita nyo? Ayan o, puta, sinagasaan yung rallyista. Sinagasaan yung rallyista mga kababayan. Ayan o. Ayun. At ayun. Nakatayo pa. Tingnan nyo. Ayun o. Puta. Pinararo. Diba? Yan nung panahon ni Digong. Tapos ngayon, hinarangan lang kayo, galit na kayo, nanakit na kayo ng pulis, putang ina nyo rin. Yan o. Nakita nyo? Grabe, no? Panahon ni Digong, Yan yung panahon ni Digong, mga kababayan. Pinalalabas nila ngayon, mga kababayan ko, na panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan ho ka, Rumi. Lumaro itong mga kampo ni Duterte, mga putang ina talaga eh. Ayun, tignan nyo yung caption. Duterte versus BBM. Ayan, nakalagay. Marcos Jr. Administration. Di ba? Ito. Hindi. Ito, Duterte. Tapos, Marcos Jr. Administration na. Ito. Sabi, Tayo rin ay halo na bumabangga sa pader kita nyo? Ayan o. Kita nyo mga kababayan kung pagkakaiba? Di na dapat palampasin ang usok ng ayan o, ganyan sila. Napakababait ng mga ng mga pulis ngayon. Kumpara sa panahon ni Digong, putang ina. Kung itrato yung mga tao nung panahon ni Digong, wala, mga hayop. Kita nyo, tapos ngayon nagre-reklamo pa kayo, mga putang ina nyo. Ang bait-bait eh. Ang bait-bait, inaabuso eh. Diba, no? Panahon ni Digong, grabe, no? Talagang walang pakialam sa mga rallyista, papatayin ka, sasagasaan ka, gano'n. Ngayon kita nyo, no? Kalmado yung mga pulis, sinasaktan nyo pa. Grabe kayo, hayop kayo. Sa bagay, mga kababayan, gano'n naman sila. Sa mga vlogger nga, di ba? Tayo yung pinipilit na mga bayaran daw. Nung panahon ni Digong, marami nang naging ebidensya. Maging si Digong aminado na nag-arkila ng mga trolls para sa kanyang mga propaganda. Kita nyo ho mga kababayan ko. Halimbawa ito. Ito binabaliktad nila pero sila ho yung may gawa. Aral ng university. Ayan na mga kababayan nabalita na natin to ng matagal na balikan lang natin. Na para lang ho sa mga bobong mga tangang mga DDS na nagsasabi na mga bayaran tayo. Ugali nyo yan, mga putang ina nyo. Yung gawain ninyo, na kayong mga bayaran, ipapasa nyo sa amin. Di ba, mga kababayan ko? Pinapasa nila sa atin
yung gawain nila. Kita nyo ito, sample, mga kababayan ko. University of Oxford, mismong si Pangulong Duterte umano gumastos ng $200,000 o katumbas ng 10 million pesos Oh. para magbayad umano ng trolls. Kita nyo? Nasa 400 hanggang 500 daw ang binayarang cyber troops. Noong 2016 daw unang Cyber troops, mga kababayan ko, ha? Ito ho yung mga mandirigma sa social media. Di ba? kinuha ang keyboard trolls para magpakalat ng propaganda para kay Duterte na nooy presidential candidate. Pero kita tuloy nyo? pa rin umano ang gawain ng mga ito kahit nakaupo na sa pwesto ang Pangulo. Natanong tungkol dito. Kita nyo, tuloy-tuloy pa rin yan. Kahit nakaupo na si Digong, kahit nga wala na si Digong, tuloy-tuloy pa rin siya. Putang inang matanda na yan. Dito ang Pangulo pagkatapos ng kanyang State of the Nation address nitong Lunes. 10 million 10 million ang pesos, gastos. sir. Yes po. Ko? Yes, sir. Ako? Yes po, sir. It mentioned, it included your party, sir. Yung study po. Sino po? Sa election siguro. Sa elections, ma'am. Kita nyo? Kita nyo? Kukunyari pa, putang ina matanda na yan, oh. Ganyan sila. Oh, di ba? Oh, tulad nito. Kung gaano kabastos ito, tingnan nyo. Oh, nakita nyo to, mga kababayan, kung gaano kabastos. Oh, panoorin nyo. Walang respeto sa men in uniform. Ganyan mga kawal ni Duterte. Ganyan ang mga kakampi, kalyado ni Duterte. Basta DDS Loren Badoy. Baliw at nabuang. Oh, eto. Hindi ako nagpapaalam, sir. Sinasabi ko. Malaya ang Pilipino, sir. Kita nyo? Hindi kailangan ng paalam sa inyo. Oh. Ayusin ninyo sa utak ninyo. Bastos, diba? Sapukin mo! Manong! Ay, kung ako polis dyan, bahala na, sasapukin ko kahit babae yan. Okay? Kapag pagsisinungaling ninyo dito, nakakaya. Oh, kita nyo. Nakaririmari, nakakasulasok. Kita nyo mga kababayan, parang hindi nila gawain, ano? Kayo may gawain yan eh. Pinapasa nyo lang sa iba eh. Pagkasinungaling ninyo. Yan, no? Sinisira ninyo ang PNP. Oh, kita nyo? Dami naghirap dito. Dami namatay sa NPA. Trabaho ko. Pero kayo sinisira ninyo. Kapal na mukha, no, mga kababayan, ano? Lakas ng loob. Ganyan kababastos. Itong kampo ni Duterte. Ganyan kababastos, mga kababayan ko. Apusado, arugante. Tama talaga pangalan mo. Patay ka. Bastos kayo sa Pilipino. Bastos kayo sa Pilipino. Wala kayong respeto sa Pilipino. Ayo ang bastos, putang ina mo. Tao pa mo ha! Sila ang bastos eh. Diba? Sila ang bastos, mga kababayan ko. Oh. Pilipino. Mga arugante. Lasing kayo sa kapangyarihan. Oh. Nakatikim ka lang ng pagiging yusek mo? Akala mo kung sino ka na? Yan ang problema kapag mga ignorante kayo. Nagiging alipin kayo ng kapangyarihan sa gobyerno. Hindi nyo isipin na yaan ay hindi pang matagalan, kundi panandalian lang yan, Lorembado, putang ina mo. Napakabastos mga kababayan, ewan ko ba? There was a video. Bakit tahimik ka ngayon? Oh. Kita nyo na ba, kung ganun niya lang kausapin, bakit tahimik ka lang ngayon? Bakit ka tahimik ngayon? Oh, mukhang demonyo yung itsura, oh. Oo, mga kababayan, mukhang demonyo yung mukha. Dala ko lang ang ngit-ngit ng Pilipino. Kita nyo. Oy, puta, wag mo kaming dinadamay. Sabi nyo, dala ko ang ngit-ngit ng mga Pilipino, putang ina mo, wag mo kaming dinadamay sa katangahan mo. Hindi kami kasama dyan. Ay, bakit kami kasama dyan? Kung may pinaglalaban ka, sarilinin mo. Wag mo kaming dinadamay dyan. Hindi kami kasali. May respeto kami sa mga pulis. Sir, General Nartatis, sir. Di ba?
Sir! Bata mo kami, sir! Oh, di ba? Ganon. Nire-respeto ang mga men in uniform. Sir! Tanginan to, ginagago yung mga kininamkit di. Ngit ng Pilipino. Dala ko lang ang ngit ng Pilipino. Dala ko lang ang ngit ng Pilipino. O, kita nyo? Bakit ka hindi matapang ngayon? Pagkat nandiyan yung mga senador? Ah. Ayusin mo sa utak mo. Mas makapangyarihan pa ang Pilipino sa senador. Ang ina mo. Alam nyo kung ako yung pulis, putik na yun, sasampaling ko yan. Oo, dudugo ang mukha niyan. Di ba? Dudugo ang mukha niyan. Naku, tanggalin nyo na ako sa serbisyo, pero yung para bang nilubog yung pagkatao mo, no? Naka-uniforming tao ka, tapos gaganyan-ganyanin ka. Nako! Oh, lahat naman ng mga didis ganyan eh. Tignan nyo naman ito. Oh, ano pa ba, Boss Mike? Oh, wala na. Oo, busy na tayo. Mga kababayan, umpisa na ho, ang hearing sa Kongreso. O, nando doon yung putang inang congressman na kala mo kung sino. Putang na kala mo, gwapo talaga putang ina eh. Ang inang pangit mo naman sa personal, hayop ka. Diba? O, nakita ko yung mukha mo, putang ina. Dapat yan yung ina-asfalto mo. Gawin mo nga project, oo. Wag yung, tangina, kasama ka nga sa may nawawalang flood control eh. Tangina nyo naku, magsusubog. Bahala ka dyan, tangina. Umpisa mo tong araw na to. Aaraw-arawin ka ng mga vloggers. Anyways, mga kababayan ko, taga Maynila nga ni. Taga Maynila nga ni. Ang putang inakala mo eh. Si Congressman Chiquito. Ang ina mo. Alam mo, gwapo ka, hayop ka. Yari ka sa akin. Tingnan ako mga kababayan at gagawa pa ako ng meron pa akong mga kakausapin kasi yung mga trabaho sa opisina, yung ating mga negosyo, ganyan mga kababayan sige na ho, maraming salamat po. Our beloved Boss Mike